on automatic transmission na stop and go yung situation, saan ba dapat? Sa park or neutral? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may na-receive tayo na question na related sa automatic transmission. At yung example niya is kung nakapila daw ba o possible stop and go situation, ang question niya sa atin saan ba dapat ilagay? Sa park or sa neutral? Okay, ito ay para sa mga new car owner, new automatic transmission na driver. Sa mga expert dyan, maybe hindi nyo na to kailangan, alam nyo na to. Okay, pero on the idea mga paps, no, sa park tsaka sa neutral, ano, kung kayo ay bababa ng sasakyan or papatayin nyo yung makina, dapat ilagay nyo siya sa park. Okay, now kung hindi naman kayo bababa ng sasakyan at naka-under pa rin yung makina, ideally mas okay na ilagay nyo lang siya sa neutral. Okay, so kung bababa kayo, papatay nyo yung makina, dapat nasa park. Kung kayo naman ay hindi bababa ng sasakyan at naka-idle lang yung sasakyan, okay lang na ilagay ninyo sa neutral. Okay, ganito lang naman yan mga paps, no. Pag kasi nasa park, kung gagawin natin, halimbawa stop and go situation, inilalagay natin lagi sa park, kung makita ninyo, mas stress yung ating shifter o yung cable ng ating shifter. Kasi ang mangyayari dyan, from drive, so dadaan pa siya sa neutral, dadaan sa reverse, then dadaan sa park. Now kung patatakbuhin mo ulit from park, dadaan na naman siya sa reverse, neutral, and drive. So maraming masyadong movement. So mas maraming movement, mas maraming possible stress sa ating sasakyan. Okay, unlike nung kung ilalagay mo lang siya sa park, okay, so from drive, lalagay mo lang, commonly sa mga automatic transmission, itataas mo lang yan, nasa neutral na. At pag patatakbuhin mo, ibababa mo lang ulit, nasa drive na. So mas kokonti yung movement ng ating automatic transmission o yung shifter natin kung ganun lang naman yung sistema. Kaya kung stop and go situation, para sa akin, ano, mas okay na ilagay nyo lang siya sa neutral. Okay, ano ba yung problema? Ito naman yung problema, no, sa neutral. Hindi ko i-recommend na pag kayo ay bababa ng sasakyan ay ilalagay nyo siya sa neutral. So bakit? Kasi kahit hindi nyo apakan ang preno, pag na galaw yung shifter ninyo from neutral to drive, maigagalaw niya normally. So pwedeng umabante yung sasakyan. Kaya nga pag kayo ay bababa, dapat nasa park. Pero kung kayo hindi bababa, dahil nandito naman kayo sa manubela, may access naman kayong apakan yung preno, may access naman kayong yung handbrake, yung shifter, so okay lang kahit nasa neutral. Pero yun nga, kung kayo ay bababa, dapat nasa park. So ganun lang naman yung idea mga paps, no, kasi delikado rin. Yung halimbawa nakalagay sa neutral, bumaba kayo, paano kung may mga something na may tao sa loob, malikot, na accidentally nausog nila yung shifter ninyo, pwedeng umabante yung sasakyan. So sino ang magpepreno? So ganyan mga paps, no, kung sa stop and go situation, at syempre kailangan din nating magpahinga kasi nakakapagod naman kung maghapon tayong, o sabihin nating ang tagal nating apak ng apak sa preno, apak ng apak sa gas, so nakakapagod. So mas better na ilagay lang natin siya sa neutral, then handbrake. By the way, lagi kayo mag-handbrake, kung ilagay nyo man sa neutral, ilagay nyo sa park, dapat mag-handbrake. Hindi kaya nabanggit, ano. Yun, kung nagustuhan nyo yung video, paki-like na lang mga paps.